At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital, ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang